Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Dumadaan talaga sa isang problema ang buhay pagsasama ng isang mag-asawa. At ang ilan ay dumadating sa puntong gusto nang makipaghiwalay. Kung sakali na dumating sa pagkakataon na gusto mo nang makipaghiwalay sa iyong asawa o kinakasama, hanggang saan ka aabot? Yan ang ating kwento ngayon. Ang lalaki sa kwentong ito ay kinilalang si Cho Byung-sung o Ben, 64 years old. Si Ben ay mula Indonesia at isang negosyante. Ang negosyo ni Ben ay mga fertilizer at siya pa nga mismo ang nagdi-deliver sa kanyang mga customer. Taong 1994 nang ikasal si Ben at nagkaroon ng dalawang mga anak. Ngunit ng taong 2009 ay nagkahiwalay si Ben at ang kanyang asawa. Makalipas lang ang ilang buwan, nakilala ni Ben ang babae na si Nortafia o Nora, 30 years old. Halos 34 years ang tanda ni Ben kay Nora. Kalaunan nagkarelasyon ang dalawa at nagpakasal. Tumira si Nora sa bahay ni Ben kasama ang mga anak ni Ben. Makalipas naman ang isang taon, nagkaroon si Nora at Ben ng sarili nilang anak. Dahil dito, mas lalong sumaya ang pagsasama ng mag-asawa. Wala din naging problemang pinansyal ang mag-asawa dahil maganda naman ang takbo at kinikita ng negosyo ni Ben. Hindi na nagtatrabaho si Nora at nanatili nilang sa bahay para alagaan ang anak niya at ni Ben. Nagdagdag pa si Ben ng negosyo ng tobacco factory na maraming mga empleyado. Ngunit sa hindi malamang dahilan, matapos ang isang taon, unti-unting nagkalamat ang relasyon ni Nora at Ben. Naging controlling kasi si Nora sa maraming bagay. Pinakikialaman na ni Nora ang pera at ang negosyo ni Ben. Miski nga sariling ATM card ni Ben ay hinahawakan na ni Nora. Pati din ang tobacco business ni Ben ay si Nora na din ang nangangasiwa. Ang lahat ng ito ay ginagawa ni Nora hindi para sa kanilang pamilya. Ginagawa niya ito para sa kanyang sariling kapakanan. Para kasi kay Nora, hindi sapat ang ibinibigay ni Ben na pera sa kanya. Ang mga sobrang pera na nakukuha ni Nora mula sa negosyo ni Ben ay pinang-shopping niya at pinanggagastos niya kapag siya ay magbabakasyon. Taong 2015, nakilala ni Nora ang pulis na si Permadi o Dante, 32 years old. Si Dante ay may asawa na at dalawang mga anak. Habang lumilipas ang panahon, naging close si Nora kay Dante. Lingid sa kaalaman ni Dante, may nararamdaman na palang pagtingin si Nora sa kanya. Pero itinago lang ito ni Nora dahil nga may asawa na si Dante. Isang beses, sinanla ni Dante kay Nora ang dalawa niyang cellphone. Kailangan kasi noon ni Dante ng pera. At dahil nga may gusto si Nora kay Dante, pinautang niya ito ng 2 million rupiah o halos 7,200 pesos. Nangako naman si Dante na babayaran niya ang utang niya kay Nora sa loob lamang ng 2 buwan. Dahil sa utang na ito, naging mas malapit si Nora kay Dante at madalas nga silang nag-uusap sa text. Kinukwento ni Dante kay Nora na hindi na siya masaya sa kanyang asawa lalo na't magkalayo sila. Nasa probinsya kasi ang pamilya ni Dante habang siya ay nasa syudad at nakatira lamang sa isang boarding house. Tila naawa si Nora na mag-isa lang nabubuhay si Dante. May mga pagkakataon na binibisita niya si Dante sa bahay at silang dalawa lang ang magkasama. Kaya kalaunan nagkaroon na ng relasyon sina Nora at Dante. Tingin nilang dalawa, sila ay nakatadhana para sa isa't isa. Ang problema nga lang, kasal silang dalawa at may mga asawa na. Hindi naman na inisip yon ni Dante at Nora. Ipinagpatuloy pa din nila ang kanilang bawal na relasyon. Napag-usapan din nga nila ang kanilang kasal. Nang mapanahon na iyon, gusto na ni Nora na tuluyang hiwalayan si Ben.
Pero naisip ni Nora na kung mamamatay ang kanyang asawa, sa kanya mapupunta ang mga yaman at negosyo nito. Kaya bumuo ang dalawang magkalaguyo ng isang plano. Pinahanap ni Nora si Dante ng isang shaman o albularyo. Ang shaman sa Pilipinas ay parang mambabarang o mangkukulam. Ipinakulam ni Nora at Dante si Ben. Gusto nilang magkasakit si Ben ng malala at tuluyan ng mamatay. Nagbayad sila sa shaman ng 10 milyon rupiya o 36,000 pesos. Ang pera pa nga na pinangbayad nila ay kinuha pa mismo ni Nora sa ATM ni Ben. Ngunit makalipas ang isang buwan, wala namang nangyari kay Ben. Maayos pa din ang kanyang kalusugan at patuloy na nagtatrabaho sa kanyang mga negosyo. Nabigo ang plano ni Nora at Dante, pero hindi sila sumuko at naging mas desperado pa na mawala si Ben sa kanilang landas. Sa pangalawang nilang plano, naghanap ang dalawa ng isang hitman. Doon na naalala ni Dante na siya ay may kakilalang pwedeng gumawa ng krimen. Ang lalaking tinutukoy ni Dante ay si Luigi Indarto o Wally, 28 years old. Tinawagan ni Dante si Wally at pinapunta sa kanyang boarding house. Inexplain ni Dante kay Wally ang gusto niyang mangyari na ikinagulat naman ni Wally. Bakit naman kasi mag-uutos ang isang pulis na magpapatay ng isang tao? Kaya nang una ay hindi pumayag si Wally sa gusto ni Dante. Pero inalok ni Dante si Wally ng 30 milyon rupiya o 107,000 pesos kapalit ng masama niyang ipapagawa. Nangako din si Dante na lahat ng iba pang gagastusin ni Wally ay babayaran niya kapag natapos na niya ang trabaho. At dahil sa kailangan ni Wally ng pera ng mga oras na yon, napapayag siya sa gustong mangyari ni Dante. Agad na nagrenta ng isang kotse si Dante para magamit ni Wally. Matapos nito, nagkita sina Dante, Nora at Wally sa isang restaurant kung saan nila pinag-usapan ang kanilang masamang plano. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Wally na hindi niya kayang patayin si Ben ng mag-isa. Kaya naman, napilitan si Dante at Nora na maghanap pa ng makakasama ni Wally. Iminungkahi ni Wally sa dalawa na may kilala siyang pwedeng makasama niya na gagawa ng kanilang pinapatrabaho. Ang lalaki ay kaibigan din ni Wally na si Rizal Aryadi o Juan, 29 years old. Nagpunta sila sa bahay ni Juan at inalok din siya ng pera kapalit ang kanyang serbisyo. Hindi pumayag si Juan dahil natakot siyang mahuli at makulong. Pero makalipas ang isang araw, kinailangan ni Juan ng malaking perang pampagamot sa kanyang sarili. At dahil nga kapos at wala siyang ganun kalaking halaga, tinawagan ni Juan si Wally para sabihin na payag na siya na sumama sa kanilang gagawin. Pinuntahan naman agad ni Dante at Wally si Juan sa ospital at binayaran ang hospital bill nito na 900,000 rupiya o 3,300 pesos. March 5, 2019, kinontak ni Wally si Ben at kunyari ay o-order siya ng fertilizer. Sinabi naman ni Ben na puntahan na lang nila sa kanyang bahay ang kanilang mga order. Nang araw na iyon, pumunta sina Wally at Juan sa bahay ni Ben para bumili ng 3 bote ng fertilizer. Nang sumunod na araw, March 6, 2019, tinawagan ulit ni Wally si Ben at sinabi na o-order siya ng maraming mga fertilizer. Ibinigay ni Wally kay Ben ang isang address kung saan siya magde-deliver. Ang address na ibinigay ni Wally ay sa kaibigan niya na mag-isa lang sa bahay at ito ay si Anton. Napili ni Wally ang bahay ni Anton dahil ito ay nasa isang liblib na lugar at perfect para sa kanilang masamang plano. Pumayag si Anton dahil pinangakuan siya ni Wally ng pera na pangbibili niya ng mga buto ng mga puno na kanya namang itatanim. Makalipas ang ilang linggo, March 13, 2019, umalis na sina Dante, Wally at Juan sakay ng nirentahan nilang sasakyan para magpunta sa bahay ni Anton. Dumaan pa sila sa isang tindahan para bumili ng mga bagay na kanilang gagamitin.
Pasado 5:00 ng hapon, nag-text na si Ben kay Wally na pupunta na siya sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na nga si Ben at pumasok sa bahay kung nasaan naghihintay si Wally. Nang mga oras na iyon, nagtatago sa isang kwarto sa taas sina Dante at Anton. Inexplain ni Ben kay Wally kung paano gamitin ang fertilizer. Habang nagsasalita ang matanda, tumayo si Wally sa likod niya at pinukpok si Ben ng isang matigas na bagay. Natumba si Ben at tumama sa isang lamesa. Dahil sa katandaan, hindi na nakalaban pa si Ben at tuluyan nang namatay. Makalipas ang ilang minuto, chinek ni Dante si Ben. Ngunit ito ay patay na. Matapos makasigurado na wala ng buhay si Ben, umalis na si Dante at nagpunta sa isang terminal. Sinabi ni Dante kay Wally na kapag natapos na nilang itago ang labi ni Ben ay magkita sila sa nasabing terminal. Nang makahanap na ng tamang lugar, iniwan na ni Wally at Juan ang labi ni Ben sa tabi ng isang plantasyon. Naiwan naman sa bahay si Anton. Pagbalik ni Wally sa bahay ni Anton, doon na niya binayaran ang kaibigan at umalis. Sa terminal, nagkita sina Wally, Juan at Dante. Binayaran ni Dante ang dalawa ng 3 milyong rupya o 10,700 pesos. Ang kabuang bayad ay makukuha ng dalawa sa susunod na araw. March 14, bandang tanghali, nagkita muli sina Wally, Juan at Dante. Binayaran ni Dante ang dalawa ng 10 milyon rupya o 36,000 pesos. Pero hindi pa muli ibinigay ng buo ni Dante ang bayad sa mga ito dahil hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Kailangan kasi nilang itapon ang itim na pick-up truck na ginamit ni Ben nang nagpunta ito sa bahay ni Anton. March 16, nagkita muli sina Wally, Juan at Dante at naghanap ng lugar kung saan iiwan ang kotse ni Ben. Nakarating sila sa isang probinsya kung saan nila nakita ang isang plantasyon ng tsaa at iniwan doon ang kotse ni Ben. Tinanggal ni Wally ang mga sticker at plate number ng sasakyan. Agad naman silang bumalik sa syudad gamit ang nirentahan nilang kotse. Maya-maya pa nagpunta sila sa rentahan ng kotse at ibinalik ang sasakyan nilang hiniram. Matapos nito ay umuwi na sina Wally, Juan at Dante sa kani-kanilang mga bahay. Sa kabilang banda, nag-alala na ang anak ni Ben na pangalanan na lang nating Dave. Hindi daw kasi ugali ng kanyang tatay na umalis nang walang paalam. Sinubukan nila itong kontakin pero hindi na ito nagre-reply. Kasama ang kanyang tito, pumunta sila sa probinsya kung saan huling nag-deliver si Ben. Pero makalipas ang ilang oras, hindi nila nahanap si Ben. Maski nga ang pick-up train ni Ben ay wala na rin sa area. Tinawagan ulit ni Dave ang kanyang tatay at may sumagot na. Ang sumagot ay si Wally at nagpanggap na si Ben. Sinabi ni Wally kay Dave na busy siya at wag nang tatawag. Nag-text din ito matapos ang tawag. Nagtaka si Dave dahil tila hindi naman iyon boses ng kanyang tatay at iba daw ang paraan kung paano ito mag-text. Nag-reply naman si Dave sa number ng kanyang tatay pero hindi na ito nagre-reply. Dahil dito, mas lalong nagduda si Dave kung ang tatay pa niya ang may hawak talaga ng cellphone. Kinabukasan, nagpunta si Dave sa police station para i-report ang pagkawala ng kanyang tatay. Ngunit hindi gumana ang aksyon ng mga pulis dahil para sa kanila, wala pa namang isang araw na nawawala si Ben. Kaya naman gumawa na lang si Dave ng sarili niyang paraan para hanapin si Ben. Maging ang kanyang mga kamag-anak ay nagsimula na ding hanapin si Ben. Sa lahat ng mga nangyayari, isang tao lang ang tila hindi nag-aalala sa pagkawala ni Ben, ang asawa niyang si Nora. Pati bangko kung saan lagi nagde-deposit si Ben ay pinuntahan na din ni Dave. Habang siya ay nasa bangko, kinausap si Dave ng manager at sinabing may malaking ATM withdrawal sa card ni Ben nang nakarang araw.
Nagulat si Dave dahil alam niya na ang ATM ng kanyang tatay ay hawak ni Nora. Nagtaka si Dave bakit nag-withdraw si Nora ng 10 million rupiya o 36,000 pesos. Agad na tinanong ni Dave si Nora tungkol sa nawawalang pera ng kanyang tatay. Sumagot umano si Nora na hindi yon nawawala dahil transfer niya ang pera sa isang account pa ni Ben. Nagulat si Dave dahil nagsisinungaling si Nora. Ayon kasi sa bangko, ang pera ay winidraw at hindi tinransfer. Ipinakita ni Dave kay Nora ang statement of account galing mismo sa bangko. Natahimik na lang si Nora sa kanyang nakita at hindi na nagsalita. Dahil sa galit ni Dave, kinuha niya ang cellphone ni Nora. Doon ay nakita niya ang isang picture ni Nora kasama ang isang lalaki. Maya-maya pa, umamin na si Nora kay Dave na boyfriend niya ang lalaki sa picture at yun nga ay si Dante. Doon na nag-imbento si Nora ng kung ano-anong mga kwento at sinabing tinatakot siya ni Dante. Ang pera daw ay winidraw niya at ibinigay kay Dante dahil hinaharas siya ng lalaki. At dahil pulis nga si Dante, mas lalong natakot si Nora sa anong kayang gawin nito sa kanya. Nang mga oras na iyon, sigurado na sina Dave na may kinalaman si Nora sa pagkawala ni Ben. Nagpunta ulit si Dave sa police station at sinabi ang lahat ng nalalaman niya. Dahil dito, nagsimula na ang isang investigasyon ng mga pulis. Ininterrogate nila si Nora at maya-maya pa ay umamin na siya sa pulis na siya at si Dante ang nagplano na ipapatay si Ben. Kaya ininterrogate din ng mga pulis si Dante. Umamin si Dante sa kapwa niya pulis tungkol sa plinano nila kay Nora para kay Ben. Inamin ni Dante na sila ang mastermind sa pagpatay kay Ben at may iba pang tao na kasama nilang gumawa ng krimen. Nahanap din naman agad ng mga pulis sina Wally at Juan. Kalaunan ay inaresto sina Nora, Dante, Wally at Juan. Maging si Anton ay kasama ding inaresto ng mga pulis. Inamin naman ni Wally at Juan ang krimen. Si Anton naman ay inamin din na naging parte siya sa nangyaring krimen. Tinuro naman ni Juan at Wally kung saan nila iniwan ang labi ni Ben, maging kung saan nila iniwan ang kotse nito. Kinasuhan ang 5 suspect ng premeditated murder at ikinulong habang naghihintay ng trial. Ang buong pamilya ay nalungkot sa nangyari kay Ben. Lahat sila ay nagalit kay Nora. Ayon kay Dave, mabuting asawa ang kanyang tatay pero inabuso ni Nora. Wala na daw ginawa si Nora sa bahay nila kundi mag-intay na nga lang ng ibibigay na pera ni Ben. November 2019 ang naging trial ni Nora, Dante, Wally, Juan at Anton. Dahil sa kanilang pag-amin at mga ebidensya, napatunayan silang guilty sa pagpatay kay Ben. Si Nora, Dante at Wally ay hinatulan ng 20 years sa kulungan. Si Juan naman ay hinatulan ng 18 years na pagkakakulong. Si Anton ay hinatulan ng 7 years na pagkakakulong para sa naging participation niya sa krimen. Sa tingin nyo, ano kaya ang nag-udyok kay Nora para ipagawa ang masama niyang balak sa kanyang asawa? Naging factor ba ang kanilang mga edad? Sa isang relasyon, nagiging factor po ba talaga sa mag-asawa ang sobrang magkalayo ng kanilang mga edad? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!